Tagpo ng bulwagan ng lumang bodega nang iangat ni Vanessa Salcedo sa pagitan ng dalawang daliri ang isang piraso ng telang dala ng matandang babae at malakas na nagtanong kung may nagpahintulot bang makapasok ang mga naglalako sa lansangan. Nagpatuloy ang musika ng ilang segundo, ngunit tumigil ang mga usapan. Sa harap ng mga negosyante, panauhin, at empleyadong kinuha para sa pagbubukas, mahigpit na niyakap ng matanda ang isang kupas na maletang kahoy na halatang matagal na niyang iniingatan. Payak ang kanyang damit, basa sa ulan ang kanyang sapatos, at ang isang hawakan ng maleta ay tinagpi ng lubid. Walang anumang bahagi ng kanyang anyo ang bumabagay sa kislap ng mga ilaw o sa mga kupitang maayos na nakahilera sa mga mesa. Wala akong ibinebenta, sagot ni Lola Amalia Villanueva. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Inanyayahan akong magdala ng isang bagay para sa eksibisyon. Tiningnan ni Vanessa ang kupas na telang nakausli sa maleta at mumiti na para bang nakarinig siya ng isang katawa-tawang dahilan. Siya ang direktor na namamahala sa eksibisyong magdiriwang sa 80 taon ng Villanueva Group, isang kumpanya ng tela na kilala sa paggawa ng mamahaling produkto. Nang gabing iyon, nais ni Vanessa na mapahanga ang mga mamumuhunan at patunayang handa na siya sa mas mataas na posisyon. Ang isang matandang babaeng basang-basa, may dalang lumang maleta, ang pinakahuling imaheng gusto niyang makita malapit sa mga kamera. Mga bagay na may makasaysayang halaga ang ipinapakita rito, sabi ni Vanessa. Hindi mga lumang damit. Nasa likod ang pasukan para sa mga tauhan. Baka may makapagbigay sa inyo ng pagkain doon. May ilang umiwas ng tingin. Ang iba naman ay itinago ang kanilang pagkailang sa likod ng mga kopita. Sinubukan ni Lola Amalia na ipaliwanag na nasa loob ng maleta ang liham na may pangalan niya. Ngunit iniunat ni Vanessa ang kamay sa gwardiya at iniutos na ilabas ang matanda pati na ang tinawag niyang tambak ng basahan. Sa sandaling iyon, iniwan ni Lia Santos ang maliit na mesang pinaghihintayan niya para sa isang panayam sa trabaho at tumawid sa bulwagan. Tinawag siya upang mag-apply sa pansamantalang pwesto sa pangkat na nangangalaga sa mga lumang kagamitan. Kailangan niya ang trabahong iyon. Baon sa utang ang paggawaan ng muebles ng kanyang mga magulang, at ilang araw na lamang ay kailangan na nilang magbayad ng upa sa kanilang pwesto. Gayunman, nang makita niyang tinutulak ni Vanessa gamit ang takong ng sapatos ang takip ng maleta, hindi na kaya ni Lea na manatiling nakaupo. Pakiusap, alisin niyo ang inyong paa, sabi ni Lea. Dahan-dahang humarap si Vanessa. Nagtatrabaho ka ba rito? Hindi pa. Narito ako para sa isang panayam. Kung gayon, dapat alam mong hindi magandang paraan para makakuha ng trabaho ang pag-abala sa namamahala sa kaganapan. Lumuhod si Lea sa tabi ng maleta. Hindi pangkaraniwang basahan ang telang nakikita sa ilalim ng takip. Sa kabila ng mga mansa at pagkasira, nakilala niya ang mga tahi na mano-manong ginawa at pinagdugtong sa loob ng maraming dekada. May maliliit na parisukat ng bulak, lino, at lana, at bawat isa ay may nakaburdang magkakaibang inisyal. Natutuhan ni Lea ang pagkukumpuni at pangangalaga ng lumang tela kay Marites, ang kanyang ina, at alam niyang may mga bagay na nagtataglay ng kasaysayang hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Maaaring nagkakamali kayo sa halaga ng bagay na ito, sabi ni Lea. Pero kahit isa lamang itong lumang kumot, wala pa rin kayong karapatang hiyain ang nagdala nito. Namula si Vanessa. Hindi mo kilala ang babaeng yan. Hindi ko kailangang kilalanin siya. Sinabi niyang inanyayahan siya, at ang pinakamababang paggalang na nararapat sa kanya ay ang pakinggan siya. Kung lola ninyo siya, papayag ba kayong pagsalitaan siya ng ganyan? Unang beses na tiningnan ng mabuti ni Lola Amalia si Lea. Walang pansariling interes sa ginawa ng dalaga. Ni hindi niya alam ang pangalan ng matanda, ngunit isinasapanganib niya ang pagkakataong maaaring makatulong sa kanyang pamilya. Napansin ni Vanessa na mas marami ng panauhin ang nakatingin sa kanyang kalupitan kaysa sa basang damit ni Lola Amalia. Dahil sa galit, kinuha niya ang listahan ng mga aplikante at binura ang isang pangalan. Lia Santos, tama. Kanselado na ang panayam mo. At kung ipagpapatuloy mo ang paggawa ng eksena, lalabas kang kasama niya. Naramdaman ni Lea ang bigat ng kanyang pasya. Naalala niya ang abiso ng pagpapaalis na nakapatong sa mesa ng kanyang ama at ang pagod ng kanyang inang nananahi hanggang hating gabi. Gayunman, maingat niyang isinara ang maleta, hinawakan ito sa tinagping hawakan at inalalayan si Lola Amalia. Kung gayon, sabay kaming lalabas, sagot ni Lea. Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo ito sa mga komento. Magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na gawin ang ginawa ni Lea upang ipagtanggol ang isang matandang babae, kahit alam ninyong maaari kayong mawalan ng malaking pagkakataon? Isulat ang o hindi at sabihin kung saan kayo nanonood. Sa labas, lalo pang lumakas ang ulan. Inalalayan ni Lea si Lola Amalia patungo sa silong ng katabing gusali at sinubukang punasan ng panyo ang tubig na dumadaloy sa maleta.
Tinanong siya ng matanda kung bakit niya ginawa iyon. Inamin ni Leah na hindi niya kayang makitang hinuhusgahan ang isang tao batay lamang sa suot nito. Ikinuwento niyang buong buhay na nagkumpuni ang kanyang mga magulang ng mga muebles na itinapon ng mga taong puro sira lamang ang nakikita. Sa kanila niya natutuhang tumingin ng 2 beses bago sabihing wala ng halaga ang isang bagay. Nawala sa iyo ang panayam dahil sa akin, sabi ni Lola Amalia. Nawala iyon dahil sa pasya ni Vanessa, pagtatama ni Leah. Wala kayong ginawang mali. Bahagyang binuksan ni Lola Amalia ang maleta upang tingnan ang tela. Pagkatapos ay kumuha siya sa bulsa ng isang maliit na tarhetang walang tatak at nakasulat lamang ang kanyang pangalan at numero ng telepono. Magalang itong itinago ni Leah, ipinatawag ang sasakyan ng matanda at tumanggi sa perang iniaalok nito. Nang umalis ang sasakyan, naiwan ng dalaga sa ilalim ng ulan, walang trabaho, at walang kamalay-malay na ang babaeng ipinagtanggol niya ang nagtatag ng Villanueva Group at ang apo nitong lalaki ay isa sa pinakamayayamang negosyante sa industriya. Kinaumagahan, pumasok si Lola Amalia sa opisina ni Mateo Villanueva na dala ang parehong maleta. Bagaman ilang taon na ang nakalipas mula nang ipasa niya sa apo ang pamamahala ng kumpanya, iginagalang pa rin siya bilang babaeng nagsimula ng negosyo gamit ang 6 na segunda manong makinang panahi at isang maliit na pautang. Tumayo si Mateo nang makita ang basang sapatos ng kanyang lola at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi agad ikinuwento ni Lola Amalia ang lahat. Binuksan niya ang maleta at ipinakita ang kubrekamang nais sana niyang dalhin sa eksibisyon. Ang bawat parisukat ay tinahin ng isa sa mga unang babaeng manggagawa ng pabrika. Noong dumaan sa matinding krisis ang kumpanya at muntik nang magsara, pumayag ang mga babaeng iyon na maantala ang bahagi ng kanilang sahod upang walang matanggal sa trabaho. Bilang pasasalamat, nangako si Amalia na ang unang gusali ng pabrika ay hindi kailanman ituturing na karaniwang lupain lamang. Palagi itong gagamitin para sa isang gawaing makapagtuturo ng hanap buhay at makatutulong sa mga pamilya. Ang kubrekama, na yari sa mga tirang tela mula sa produksyon, ay ibinigay sa kanya nang makabangon ang pabrika. Ang mga nakaburdang inisyal ay kumakatawan sa mga taong nagpanatiling buhay sa negosyo. Tinawag ito ni Vanessa na tambak ng basahan, sabi ni Lola Amalia. At hinamak niya ang isang aplikante dahil pinili akong ipagtanggol ng dalagang iyon. Nakaramdam ng hiya si Mateo. Si Vanessa ang nangunguna sa pagbabago ng imahe ng kumpanya at unti-unti ring lumalapit sa kanya sa labas ng trabaho. Ipinipilit nitong ibenta ang lumang gusali upang pagtayuan ng eksklusibong galeriya dahil naniniwala itong kailangang talikuran ng kumpanya ang mga simbolong laos na. Hindi pa sinasang-ayunan ni Mateo ang mungkahi, ngunit hindi rin niya ito lubusang tinanggihan. Lagi siyang napapaligiran ng mga ulat at naniwalang halos lahat ay naipapakita ng mga numero. Pinatunayan ng kwento ng kanyang lola na hindi niya nakikita ang mga nangyayari kapag nagsasara na ang mga pinto ng pamunuan. Ano ang pangalan ng dalaga? Tanong ni Mateo. Leah Santos. Ayokong bigyan mo siya ng trabaho bilang gantimpala. Gusto kong alamin mo kung bakit ang isang taong walang kapangyarihan ang nag-iisang kumilos habang nanahimik ang lahat. Samantala, bumalik si Leah sa paggawaan ng kanyang mga magulang. Napansin ni Marites sa mukha ng anak na hindi naging maayos ang panayam, ngunit hindi sinabi ni Leah na nawala ang pagkakataon dahil hinarap niya ang direktor. Abala si Orlando sa isang lumang silyang dibisig at pilit na itinatago ang sakit sa kanyang mga kamay. Nasa ibabaw ng mesa ang abiso ng may-ari na kailangan nilang lisanin ang gusali sa loob ng 30 araw. Sakop ang buong lugar ng isang proyektong modernisasyon at nagsisimula ng makatanggap ang maliliit na negosyo ng mga alok na hindi sapat upang makapagpatuloy sila roon. Iminungkahi ni Leah na maghanap sila ng ibang lugar, ngunit ipinaliwanag ni Orlando na mas malaki ang gagastusin sa paglipat kaysa sa perang mayroon sila. Nasa paggawaan ang mga kagamitang inipon sa loob ng ilang dekada, ang matatagal ng kliyente, at ang tiwala ng mga taong nakaalam na hindi kailanman magpapalit ang pamilya Santos ng maayos pang piyesa para lamang maningil ng mas mahal. Nangako si Leah na maghahanap siya ng paraan kahit hindi niya alam kung paano. Nang hapong iyon, pumunta si Mateo sa lugar ng walang driver at hindi ipinaalam ang kanyang pagdating. Nais niyang makita ang lumang gusaling gustong ibenta ni Vanessa at makausap ang mga negosyanteng maapektuhan ng proyekto. Nakasuot siya ng simpleng polo at nagpakilala lamang bilang kawani ng Operations Department ng Villanueva Group. Hindi siya agad pinagkatiwalaan. Marami na ang nakausap ng mga kinatawang nakinig ng ilang minuto at pagkatapos ay hindi na bumalik. Pagpasok niya sa paggawaan ng pamilya Santos, nakita niya si Leah na tinuturuan si Nico Ramos kung paano mag-alis ng tela sa isang upuan nang hindi sinisira ang kahoy.
Nagtatrabaho si Nico bilang katulong sa imbakan ng mga lumang kagamitan at nagdadala ng maliliit na piraso sa paggawaan kapag kailangan niyang matutuhan ang teknik na hindi nakabisado ng makabagong pangkat. Kung narito ka para sukatin ang lugar, bumalik ka na lang sa ibang araw, sabi ni Lia nang mapansin ang nakabaligtad na yi sa bulsa ni Mateo. Sinisikap naming makatapos ngayon ng sapat na trabaho para mabayaran ang kuryente. Ipinaliwanag ni Mateo na gusto niyang maunawaan kung paano maapektuhan ng proyekto ang mga lokal na negosyo. Sumagot si Lia na nauunawaan na yon ng kumpanya. Ang problema ay walang taong makapangyarihan ang kailangang tumingin sa mga mata ng mawawalan ng kabuhayan. Hindi nagalit si Mateo. Tinanong niya kung ilan sa mga muebles ang itatapon kung magsasara ang paggawaan. Ipinakita ni Lia ang mga upuan, bangko, at kabinet na naghihintay makumpuni at ipinaliwanag na ang pagsagip sa isang gamit ay makapagliligtas kapwa sa pera ng isang pamilya at sa paggawa ng taong lumikha nito. Kakaibang isipin na isang kumpanya ng tela ang gustong magtaboy sa mga taong nabubuhay rin sa tela, sabi ni Lia. Nakita ni Mateo ang salungatan. Pinanood niya kung gaano kaingat turuan ni Lia si Nico at tinanong kung may alam siya tungkol sa pangangalaga ng mga lumang bagay. Sumagot si Lia na nag-aral siya ng conservation sa loob ng 2 taon, ngunit kinailangan niyang huminto nang magkasakit si Maritz. Mula noon, natuto siya sa aktual na gawain at sa mga librong hinihiram niya. Ipinakita ni Nico ang isang pirasong naibalik ni Lia sa dating anyo at pinuri ang husay nito. Noon narinig ni Mateo ang buong pangalan ng dalaga at napagtantong siya ang taong nagtanggol sa kanyang lola. Hindi niya isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi rin siya nagpanggap na mahirap o nag-imbento ng ibang buhay. Sinabi lamang niyang Mateo ang pangalan niya at nagtatrabaho siya sa Villanueva Group na pawang totoo. Gusto niyang malaman kung magbabago ba ang pakikitungo ni Lia dahil sa isang kilalang apelyido. Bago umalis, tinanong niya kung ano ang gagawin ng dalaga sa lumang gusali kung siya ang makapagpapasya. Sumagot si Lia na gagamitin niya ang bahagi ng lugar bilang paaralan ng mga hanap buhay, kung saan maituturo ng matatandang propesyonal ang kanilang kasanayan sa mga kabataang walang kakayahang magbayad sa pagsasanay. Nakakahanga ang mga bagong gusali sa loob ng ilang taon, sabi ni Lia. Pero ang kaalamang ipinapasa ay makabubuhay sa maraming salinlahi. Bago umalis, nakita ni Mateo na ibinigay ni Marites sa isang babae ang upuang pambata na kinumpuni nila ng walang bayad. Ipinaliwanag ng kliyente na sa susunod na buwan pa siya makababayad, ngunit ayaw ni Maritz na mawalan ng ligtas na upuan sa pagkain ang isang bata. Pagkatapos, ipinakita ni Orlando kay Nico kung paano makikilala ang kahoy na sinira ng anay nang hindi winawasak ang panlabas na ayos. Unti-unting naunawaan ni Mateo na hindi lamang karaniwang negosyo ang paggawaan. Maraming pamilya ang lumalapit sa mga santos dahil ang kanilang mga gamit ay tinatrato roon bilang bahagi ng buhay, hindi bilang produktong basta itinatapon. Mawawala kasama ng lugar na yon ang isang maliit na ugnayan ng tiwalang hindi kailanman lumitaw sa ulat ni Vanessa. Nakita ni Lia sa mesa ang abiso ng pagpapaalis na pilit itinatago ng kanyang ama. Nabasa niyang pinaikli ang palugit matapos mag-alok ang isang kumpanyang kaugnay ng proyekto na bayaran ang mga multa ng may-ari. Ipinakita niya ang dokumento kay Mateo at tinanong kung bahagi rin ba yon ng modernisasyon. Hindi alam ni Mateo ang hakbang na yon at humingi siya ng kopya. Tumanggi si Lia na ibigay ang orihinal, ngunit pinayagan niya itong kunan ng larawan ang bawat pahina. Kung talagang nagtatrabaho ka sa operations, dalhin mo ito sa taong may kapangyarihang pigilan ang pamimilit, sabi ni Lia. Hindi ako humihingi ng espesyal na pabor para sa pamilya ko. Gusto kong tumigil silang magtaboy ng mga negosyante, bago pa man ipahayag ang desisyong hindi pa naman aprobado. Nangako si Mateo na susuriin yon. Sa kumpanya, natuklasan niyang kumuha si Vanessa ng mga tagapamagitan upang mabilis na mapalibre ang mga gusali, kahit hindi pa inaprubahan ng lupon ang bentahan. Tinawag iyon ni Vanessa na maagang paghahanda. Para kay Mateo, isa itong pagtatangkang gawing hindi na mababawi ang proyekto bago ang botohan. Pinatigil niya ang mga abiso at ipinag-utos na walang kontratang tatapusin. Hindi niya sinabi kay Lia na sa kanya nang galing ang utos. Bumalik lamang siya sa paggawaan kinabukasan at sinabing rerepasuhin ang mga palugit. Kung gayon, may taong matino pa rin sa loob ng kumpanya, sabi ni Lia. Muntik nang sabihin ni Mateo ang totoo. Sa halip, tinanong niya kung sapat ba ang isang tamang pasya upang mabawi ang takot na naidulot na. Sumagot si Lia na hindi. Kailangang kilalanin ng kumpanya ang pagkakamali, pakinggan ang mga naapektuhan, at tiyaking hindi na mauulit ang pamimilit. Itinanim ni Mateo sa isip ang bawat kahilingan. Sanay siyang pasalamatan dahil sa mabilis na solusyon, pinilit siya ni Lia na makita ang pananagutang nauuna bago ang anumang solusyon.
Umalis si Mateo sa paggawaan na may nakakabagabag na pakiramdam na mas nauunawaan ng isang estranghera ang pananagutan ng kumpanya kaysa sa maraming direktor. Sa mga sumunod na araw, ilang beses siyang bumalik. Nagdadala siya ng tunay na mga tanong tungkol sa lugar, at prangkang sumasagot si Leia nang hindi sinusubukang palugdan siya. Sa pagitan ng kanilang mga pag-uusap, tinulungan niya si Orlando na ilipat ang isang kabinet, pinakinggan si Maritz na magpaliwanag kung paano pumili ng matibay na sinulid, at natuklasan niyang gusto niyang tratuhin bilang isang taong kailangan pang matuto. Nalaman ni Vanessa ang mga pagbisita mula kay Nico, na walang mali siya lamang na nagkwentong nakita niya si Mateo sa paggawaan. Hinanap niya ang negosyante at sinubukang palabasing simpleng hindi pagkakaunawaan ang nangyari sa eksibisyon. Sinabi niyang tumanggi ang matanda na magpakilala at gumawa si Leia ng kaguluhan sa harap ng mga panauhin. Tinanong ni Mateo kung ganoon din ba ang pakikitungo ni Vanessa sa babae kung alam niyang si Lola Amalia yon. Nag-atubili ang direktor bago sabihin siyempre ay ipinakita sana niya ang buong paggalang. Iyan mismo ang problema, sagot ni Mateo. Hindi dapat nakadepende ang paggalang sa pagkakatuklas ng isang mahalagang pangalan. Naramdaman ni Vanessa na nanganganib ang kanyang pwesto. Hindi niya alam na itinago ni Lola Amalia ang tarheta ni Leia o na natagpuan na ni Mateo ang dalaga. Naniwala siyang sapat ng ilayo si Leia sa proyekto at madaliin ang bentahan ng gusali bago makialam ang tagapagtatag. Nang linggo ring iyon, nagpadala siya sa lupon ng ulat na nagsasabing hindi naligtas ang gusali at pag-aaksaya lamang ang anumang pagtatangkang sagipin ito. Inirekomenda rin niyang isara ang maliit na imbakan ng mga lumang kagamitan, kung saan nagtatrabaho si Nico, upang kunan na lamang ng digital na larawan ang mga bagay at pagkatapos ay itapon. Gayunman, tinawagan ni Lola Amalia si Leia at hiniling na pumunta ito sa kanyang bahay upang suriin ang kubrekama. Pumayag ang dalaga dahil akala niya ay mag-isang namumuhay ang matanda at baka kailangan nito ng tulong upang mailigtas ang isang alaala ng pamilya. Pagdating niya sa address, nakita niya ang isang payak na tarangkahan, malawak na hardin, at mga tauhang tinatawag ang matanda na Ginang Villanueva. Sa loob ng bahay, makikita sa mga larawan si Lola Amalia habang nagbubukas ng mga pabrika, tumatanggap ng mga parangal, at nakatayo noong kabataan niya sa harap ng sagisag ng Villanueva Group. Naramdaman ni Leia na uminit ang kanyang mukha. Bago pa siya makapagtanong, pumasok si Mateo sa sala na suot ang kaparehong Amerikana na makikita sa bukas na magasin sa ibabaw ng mesa. Ikaw si Mateo Villanueva, sabi ni Leia. Ang presidente ng kumpanya. Sagot niya. At lola ko si Amalia. Tiningnan ni Leia ang dalawa. Hindi siya gaanong nagulat na milyonaryo ang simpleng lalaking nakilala niya sa paggawaan. Mas mabigat ang pakiramdam na minamasdan siya nang hindi niya alam ang lahat ng patakaran. Tinanong niya kung investigasyon ba ang mga pagbisita. Inamin ni Mateo na dapat sana ay sinabi niya ang totoo nang makilala niya ang pangalan nito. Ipinaliwanag niyang noong una ay gusto niyang marinig ang saloobin ng mga tao sa lugar nang hindi sila naghahanda ng sasabihin para sa may-ari ng kumpanya. Ngunit inamin din niyang nagpatuloy siya sa pananahimik dahil nagustuhan niya ang likas na paraan ng pakikipag-usap ni Leia sa kanya. Hindi naging tama ang pagtatago mo dahil lamang doon, sagot ni Leia. Alam din ba ninyo kung sino siya nang tawagin niyo ako? Sinabi ni Lola Amalia na at humingi ng tawad. Tiniyak niyang hindi planado ang pagkikita nila sa lumang bodega. Pinili niyang bumiyahe ng walang driver dahil nais niyang dumating kung paano siya nagsimula sa kumpanya, pasan ang sarili niyang kasaysayan. Totoo ang paghamak sa kanya, gayon din ang ginawa ni Leia. Pagkatapos, binuksan ni Amalia ang maleta sa ibabaw ng protektadong mesa at ipinaliwanag ang pinagmulan ng kubrekama. Humingi siya ng propesyonal na pagsusuri, hindi ng pabor. Sinuri ni Leia ang mga tahi, ang pagkasira, at ang mga tagpi. Nakakita siya ng mga bakas ng halumigmig, napigtas na tahi, at mas bagong piraso ng telang inilagay sa likuran. Sinabi niyang aabutin ng ilang linggo ang pagpapanumbalik at kailangang maitala ang bawat gagawing pagbabago. Nag-alok si Mateo ng bayad na kontrata na dadaan sa parehong pagsusuring ginagamit sa ibang tagapagsuplay. Tumanggi muna si Leia. Kailangan niyang mag-isip at ayaw niyang magmukhang kabayaran ang pagkakataon dahil ipinagtanggol niya si Lola Amalia. Pag-uwi, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Maritz na ang pagtanggap sa trabahong nakuha dahil sa kakayahan ay hindi nagbubura sa kabutihan ng isang ginawa. Idinagdag ni Orlando na ang dignidad ay hindi nangangahulugang tatanggihan ang bawat kamay na nakaabot, kundi ang pagkilala sa kaibahan ng limos at tiwala. Magdamag na pinag-aralan ni Leia ang alok at kinabukasan ay nagtakda siya ng mga kondisyon. Ipapangalan ang kontrata sa paggawaan, magkakaroon ng hiwalay na pagsusuri sa halaga, sasamahan ni Nico ang pag-imbentaryo, at walang desisyon tungkol sa lumang gusali ang iugnay sa trabaho sa kubrekama.
Tinanggap ni Mateo ang lahat ng kondisyon. Sa mga sumunod na linggo, naging maliit na laboratorio ang paggawaan ng pamilya Santos. Kinunan ni Lea ng larawan ang magkabilang panig ng tela, nilagyan ng numero ang mahihinang bahagi, naghiwalay ng mga hibla para sa pagsusuri, at hiniling kay Nico na itala ang bawat pagpasok at paglabas sa isang pisikal na talaan bukod pa sa digital na sistema. Lagi niyang sinasabing kayang baguhin ng taong mas malakas magsalita ang isang alaalang walang maayos na dokumento. Hindi niya alam na inihahanda na niya ang proteksyong kakailanganin niya kalaunan. Sinundan ni Mateo ang proyekto ng hindi nakikialam. Pinagtatalunan nila ni Lea ang magiging kapalaran ng lumang gusali, ngunit nag-uusap din sila tungkol sa takot, trabaho, at pamilya. Ikinuwento ni Mateo na maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang at lumaki siyang pilit pinatutunayang karapat dapat siyang ipagpatuloy ang iniwang pamana ng kanyang lola. Naibigay sa kanya ng kayamanan ang halos lahat, maliban sa katiyakang lumalapit ang mga tao dahil sa kanya at hindi dahil sa kumpanya. Sumagot si Lea na hindi malulutas ang pag-aalinlangang iyon sa pagtatago ng apelyido. Ang tanging paraan upang magtiwala ay ang sabihin ang totoo at tingnan kung sino ang mananatili pagkatapos malaman iyon. Nakinig siya. Mula ng araw na yon, hindi na muling nagtago ng impormasyon si Mateo. Ipinakita niya kay Lea ang mga pag-aaral tungkol sa gusali at natuklasan nilang hindi isinama sa ulat ni Vanessa ang naunang pagsusuring nagsasabing maaari pang ayusin ang pangunahing estruktura. Nalaman din niyang makikinabang sa bentahan ang isang investment company na konektado sa mga dating kasosyo ng direktor. Hindi pa yon patunay ng pandaraya, ngunit sapat na upang ihinto ang negosasyon hanggang magkaroon ng hiwalay na pagsusuri. Mabilis na kumilos si Vanessa nang matigil ang bentahan. Nagpatawag siya ng pampublikong pagtatanghal ng naibalik na kubrekama at sinabing ito ang magiging sentro ng kampanya para sa anibersaryo. Palihim niyang binalak na patunayang hindi tunay ang bagay at sisihin si Lea sa kahihiyang idudulot nito. Bilang direktor ng kaganapan, may daan siya sa imbakan at sa mga ulat. Ipinag-utos niyang ilipat ang kubrekama mula sa pagawaan patungo sa isang silid na may kontroladong temperatura 3 araw bago ang seremonya, at sinabing kinakailangan iyon ng kumpanya ng insurance. Pagkatapos, pinalitan niya ang orihinal na tela sa likuran ng isang bagong gawang tela at ipinadala ang piraso nito sa laboratorio. Gaya ng inaasahan niya, sinabi sa resulta na wala pang 5 taon ang bahagi ng kubrekama. Napansin ni Nico na iba ang selyo ng kahon nang ihahanda na niya ang bagay. Bago niya ito masuri, dumating si Vanessa at inakusahan siyang lumalabag sa patakaran. Sinabi nitong isasara ang imbakan at mawawalan siya ng trabaho kung mag-imbento siya ng problema. Natakot si Nico. Umaasa ang kanyang ina sa kanyang kita at wala siyang impluwensyang sapat upang labanan ang isang direktor. Gayunman, hinanap niya si Lea at sinabing may bagay na tila hindi tama. Hindi agad nagbintang si Lea. Hiniling niyang makita ang kubrekama at agad niyang napansin ang kaibahan. Sa likuran, pinanatili niya ang tabinging tagping may asul na sinulid dahil natatandaan ni Lola Amalia na siya mismo ang tumahi nito noong kabataan niya. Ngayon ay tuwid na ang tagpi at kulay murang kayumanggi na ang sinulid. Sinabi ni Vanessa na marahil ay nakalimutan lamang ng mismong tagapagkumpuni ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Mateo at sa lupon ang bagong ulat ng laboratorio. Ayon sa kanya, nagdagdag si Lea ng bagong materyales nang walang pahintulot at gumawa ng madamdaming kwento upang pataasin ang halaga ng kontrata ng kanyang pamilya. Nais ni Mateo na kanselahin ang seremonya, ngunit hiniling ni Lea na ituloy iyon. Kapag kinansela, magkakaroon si Vanessa ng panahon upang burahin ang mga bakas at maniniwala ang lahat na may itinatago ang pagawaan. Hawak ni Lea ang mga larawan, mga selyadong sample, at ang talaan, ngunit kailangan niyang patunayan hindi lamang na binago ang kubrekama, kundi kung kailan iyon ginawa. Naalala ni Nico na dumaraan ang bawat kahon sa otomatikong timbangan tuwing pumapasok at lumalabas sa imbakan. Walang larawang itinatago ang sistema, ngunit naitatala nito ang timbang, oras, at iyan ng taong nagpahintulot sa pagdalaw. Nang hapon ng pagtatanghal, muling napuno ang lumang bodega. Sa pagkakataong ito, pumasok si Lola Amalia sa pangunahing pintuan na suot ang payak na damit noong unang gabi. Hindi niya kailangang ipakita ang kanyang kayamanan upang maging karapat-dapat sa pagdalang. Umakyat si Vanessa sa entablado at bago ipakita ang kubrekama, ay ipinahayag na natuklasan ng kumpanya ang isang pagtatangkang pammeke. Ipinakita niya sa malaking screen ang ulat ng laboratorio at sinabing ginamit ng tagapagkumpuni ang pangalan ng tagapagtatag upang itaguyod ang naghihirap na pagawaan ng kanyang pamilya. Narinig ni Lea ang mga bulong-bulungang katulad noong gabing ipinagtanggol niya ang matanda. Ang kaibahan lamang ay sa kanya na nakatuon ang mga tingin ngayon. Binigyan siya ni Vanessa ng pagkakataong umamin at ibalik ang pera.
Tumayo si Leah nang hindi nagmamadali. Hindi ko aminin ang bagay na hindi ko ginawa, sabi ni Leah. Hindi ko rin hihilingin paniwalaan niyo ako dahil lamang kilala ako ni Lola Amalia o ni Mateo. Ang maayos na trabaho ay kailangang mag-iwan ng ebidensya. Ipinakita niya ang ulat tungkol sa kalagayan ng kubrekama na ginawa noong unang araw. Sa pinalaking mga larawan, malinaw ang tabinging tagpi, ang asul na sinulid, at ang maliit na mansang hugis kalahating buwan malapit sa gilid. Pagkatapos ay ipinakita niya ang larawang kinunan ni Nico nang lumabas ang kahon sa pagawaan. May numerong nakatala sa pisikal na talaan ng selyo, at may tiyak na bigat na nakarehistro sa timbangan. Nang pumasok ang kubrekama sa imbakan, pareho ang timbang. Ngunit kinabukasan, madaling araw, inilabas ang kahon sa loob ng 27 minuto gamit ang pahintulot ng ni Vanessa. Nang ibalik ito, mas mabigat na ito ng 180 gramo. Sinubukan ni Vanessa na sabihing maaaring ibang tao ang gumamit sa kanyang Ipinakita naman ni Nico ang control sheet na pinirmahan niya nang humingi siya ng eksklusibong daan sa silid na may kontroladong temperatura. Nanginginig ang binata, ngunit malinaw ang kanyang tinig. Nanahimik ako nang pagbantaan niyo ang trabaho ko, sabi ni Nico. Pero si Leah ang nagpumilit na magkaroon ng dalawang klase ng talaan ang lahat ng bagay sa imbakan. Kung itatago ko ang nakita ko, tumutulong akong gawing katotohanan ang kasinungalingan. Ipinabukas ni Mateo ang kahon sa harap ng lahat. Inalis ni Leah ang idinagdag na tela at ipinakitang ikinabit iyon gamit ang maluluwag na tahing madaling tanggalin. Nasa ilalim ng bagong tela ang bahagi ng orihinal na likuran, kabilang ang pinutol na asul na sinulid. Sinuri rin ng ibang laboratorio ng umagang iyon ang mga hiblang itinago sa selyadong sobre, at lumabas na mula nga ang mga iyon sa panahong natanggap ni Lola Amalia ang kubrekama. Tunay ang bagay. Idinagdag lamang ang bagong materyales upang makagawa ng mapanlinlang na resulta. Nawalan ng pagpipigil si Vanessa. Sinabi niyang ginawa niya yon dahil hindi maaaring manatiling nakakadena ang kumpanya sa mga kwento ng mga mananahi at maliliit na negosyante. Inamin niyang kailangan niyang sirain ang kredibilidad ni Leah at Lola Amalia upang matuloy ang bentahan ng gusali. Para sa kanya, hindi itinatayo ng mayayaman ang kinabukasan sa pag-ingat ng alaala ng mga taong wala ng kapangyarihan. Mas mabigat kaysa sa anumang paratang ang katahimikang sumunod. Lumapit si Lola Amalia sa entablado at hinawakan ang kubrekama. Nagkakamali ka, sabi ng matanda. Napakaliit ng kapangyarihan ng mga babaeng ito, ngunit sila ang nagpanatili sa buong pabrika nang hindi iyon magawa ng mga may-ari. Kung may kayamanan man sa pangalan namin ngayon, nagsimula ang bahagi nito sa mga kamay na tumahi sa mga telang ito. Ipinahayag ni Mateo ang agarang pagsuspinde kay Vanessa at ang pagbubukas ng hiwalay na investigasyon tungkol sa ulat, pagpasok sa imbakan, at interes sa bentahan. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon upang ilihim ang nangyari. Inamin niya sa harap ng mga panauhin na nagkamali siyang hayaang gawing dahilan ang kahusayan upang maliitin ang mga tao. Kinumpirma rin niyang kanselado ang negosasyon tungkol sa gusali hanggang makalahok ang mga manggagawa at residente sa bagong panukala. Tinignan ni Vanessa si Leah na parabang umaasa pa rin siyang makakakita ng tagumpay sa mukha nito. Wala siyang nakita. Hiniling lamang ng dalaga na maibalik ang kubrekama sa conservation table bago ito mapinsala ng liwanag. Hindi niya pangunahing hangarin na panoorin ang pagbagsak ng isang tao, kundi ang protektahan ang kasaysayang muntik ng masira. Pagkatapos ng seremonya, natagpuan ni Mateo si Leah sa pagawaan habang maingat na inaalis ang mga pekeng tahi. Humingi siya ng tawad dahil natagalan siyang makita kung anong uri ng tao si Vanessa at dahil itinago niya ang sariling pagkakakilanlan nang makilala si Leah. Sumagot ang dalaga na hindi nabubuo ang tiwala sa isang malaking pagbubunyag kundi sa maliliit na pasyang paulit-ulit na pinipili. Tinanong ni Mateo kung may pagkakataon pa siyang ipakita kung anong uri ng tao ang nais niyang maging. Sinabi ni Leah na mayroon, basta nauunawaan niyang hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Kailangan niya ng taong kayang lumakad sa tabi niya nang hindi nito pinipili ang landas para sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, hindi na itinuring na problema sa real estate ang lumang gusali. Nagbukas ang Villanueva Group ng konsultasyon kasama ang mga negosyante, dating manggagawa at mga nagsasanay. Pinanatili ng napiling proyekto ang pangunahing estruktura at lumikha ng sentro para sa pagsasanay sa pananahi, upholstery, magaang pagkakarpintero at conservation. Hindi ibinigay sa Pamilya Santos ang lugar bilang regalo. Sa pamamagitan ng hayag na pamantayan, nanalo sila ng kontrata upang pamahalaan ang mga praktikal na klase at isinama rin ang ibang pagawaan sa lugar. Nakapagpatuloy si Orlando sa pagtatrabaho nang hindi itinatago ang sakit sa kanyang mga kamay at nagturo na siya ng mga teknik sa mga kabataan.
Nagsimula naman si Maritz ng programa ng pagkukumpuni para sa mga pamilyang hindi kayang bumili ng bagong muebles. Naging regular na empleyado si Nico bilang tagapamahala ng pisikal na inventaryo. Inialok ni Mateo ang tungkulin dahil nagsabi siya ng totoo kahit natatakot, ngunit iginiit ng binata na tapusin muna ang kinakailangang pagsasanay bago tumanggap ng dagdag na pananagutan. Nagustuhan ni Lola Amalia ang sagot. Nakita niya kay Nico ang kaparehong pag-ingat na nakita niya kay Lia. Inilagay ang naibalik na kubrekama sa loob ng salaming kahon sa gitna ng lumang gusali, kasama ang mga pangalan ng lahat ng babaeng tumahi sa mga parisukat nito. Sa tabi nito, walang nakasulat tungkol sa kayamanan ng pamilya Villanueva. Sa halip, isinalaysay roon kung paano pinili ng mga manggagawa, sa gitna ng krisis, na protektahan ang isa't isa at panatilihin ang trabaho ng maraming pamilya. Hiniling ni Lola Amalia na isama rin ang nangyari sa eksibisyon, hindi upang gawing bayani si Lia, kundi upang ipaalalang nakikita ang tunay na pagpapahalaga ng isang institusyon sa paraan ng pagtrato nito sa taong inaakala nitong walang halaga. Dahan-dahang naging malapit sina Mateo at Lia. Dumadalaw siya sa paggawaan nang hindi na itinatago ang kanyang posisyon at natuklasang may ilang taong lumalayo kapag nagsasabi siya ng totoo, ngunit mas napapalapit naman ang mga tamang tao. Ipinagpatuloy ni Lia ang pag-aaral sa conservation gamit ang perang kinita niya sa sariling trabaho. Nang mag-alok si Mateo na bayaran ang kanyang pag-aaral, tumanggi siya at iminungkahing gumawa ang kumpanya ng scholarship na bukas sa lahat ng nagsasanay sa sentro. Pumayag siya. Makalipas ang ilang buwan, nang mapili ang unang pangkat, pinayagan ni Lia si Mateo na samahan siya sa pagpapatala at nagtawanan sila nang mapansing iyon ang pinakamahalagang pagkikitang itinakda nila. Hinarap ni Vanessa ang pananagutan sa pameke at nawala sa kanya ang pwestong propesyonal na ginamit niya upang maliitin ang iba. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagpadala siya ng liham kay Lola Amalia at isa pa kay Lia. Hindi niya hiniling na kalimutan nila ang nangyari. Inamin niyang napakaraming taon niyang iniugnay ang halaga ng tao sa posisyon nito, hanggang sa itinuring niyang kakayahan ang pagiging malupit. Tinanggap ni Lia ang paghingi ng tawad, ngunit hindi na siya muling nakipag-ugnayan. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik sa isang tao ang daang ginamit nito upang manakit. Sa unang anibersaryo ng sentro, bumuhos ang ulan gaya noong gabi ng paghamak. Dumating si Lola Amalia na dala ang lumang maletang kahoy na naibalik ni Orlando sa maayos na kalagayan. Sa pagkakataong iyon, walang nagmadaling itago siya sa mga larawan. Lumapit ang mga nagsasanay upang marinig ang kanyang kwento, at tiniyak ng matanda na hanapin si Lia bago simulan ang seremonya. Nang gabing iyon, inakala mong ipinagtatanggol mo lamang ang isang matandang hindi mo kilala, sabi ni Lola Amalia. Pero ipinagtanggol mo rin ang kasaysayan ng mga taong hindi mo kailanman nakilala. Hinawakan ni Lia ang mga kamay ng matanda. Hindi ko lamang matanggap na hinuhusgahan nila ang halaga ninyo batay sa suot ninyo. At dahil doon, natutuhan din ng apo ko na sukatin sa ibang paraan ang halaga ng mga bagay. Narinig iyon ni Mateo at mumiti. Kalaunan, nang wala ng tao sa gusali, isinama niya si Lia sa harap ng kubrekama. Ikinuwento niyang sa loob ng maraming taon ay naniwala siyang ang pagprotekta sa pamana ng pamilya ay nangangahulugang palakihin ang mga numero at pigilan ang pagkalugi. Nauunawaan na niya ngayong may mga kayamanang lumiliit kapag ikinukulong sa ilan at lumalaki kapag nagbubukas ng mga pagkakataon para sa iba. Sinasabi ng lola ko na binago mo ang kumpanya, sabi ni Mateo. Sinimulan ng lola mo ang pagbabagong iyon nang pumasok siya sa bulwagang hindi ikinahihiya kung sino siya, sagot ni Lia. Tumabi lamang ako sa kanya. Tinanong ni Mateo kung maaari rin ba siyang patuloy na manatili sa tabi ni Lia, hindi bilang negosyanteng ayos sa buhay nito, kundi bilang lalaking natutong huwag itago ang sariling pangalan o mga pag-aalinlangan. Isang payapang halik ang naging sagot ni Lia. Nakapaligid sa kanila ang mga marka ng nakaraan, mga kagamitan ng kasalukuyan, at mga tinig ng mga kabataang babalik kinabukasan upang buuin ang hinaharap sa sarili nilang mga kamay. Pinanood sila ni Lola Amalia mula sa malayo bago isinara ang lumang maleta. Hindi nakatanggap si Lia ng mahiwagang gantimpala dahil sa kanyang ginawa. Nawalan siya ng panayam, hinarap ang pagdududa, at kinailangan pang magpakita ng tapang sa maraming pagkakataon. Ngunit nagbukas din iyon ang daan sa pagitan ng mga taong mula sa magkaibang mundo. Nagsimula ang lahat ng piliin ng isang dalagang walang kapangyarihan na harapin ang paghamak na nagkunwaring hindi nakita ng lahat, nang hindi niya alam na lola ng isang milyonaryo ang matandang ipinagtanggol niya. Sa huli, nakatulong ang pera ni Mateo upang mapanatili ang isang gusali. Ngunit ang dignidad ni Lia ang nagturo sa pamilyang iyon kung paano pangalagaan ang bagay na tunay na mahalaga. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Kung naantig kayo ng kwentong ito, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel.
Isulat sa mga komento kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob na kumilos tulad ni Leah at sabihin kung saan kayo nanonood. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong naniniwala pa rin sa halaga ng dignidad.